So yun guys, bakit nga ba mahirap yung sitwasyon ng kagaya naming mga temporary foreign worker dito sa sa Canada na naka close work permit sa aming mga employer. Okay, unang-una kasi niyan, syempre kaya nga tinawag na close work permit, so ibig sabihin kumbaga para ka lang kumbaga nakatali ka doon sa company mo, sa employer mo, which is ibig sabihin ay hindi ka pwedeng mag side hustle or mag part time sa iba or lumipat sa iba or maghanap ka ng ibang trabaho. So isa lang dapat ang trabaho mo, which is dun nga sa employer mo or sa company na pinasukan mo. Tapos syempre pangalawa, gaya ng for example yung upa, okay, yung bilihin, yan, kumbaga gustuin mo mang kumita ng ibang mapagkakitaan, hindi mo magawa kasi syempre doon ka lang umaasa sa pinapasahod ng employer mo. Hindi gaya ng naka open work permit, yun, pwede kang magdalawa or tatlo kung kaya mo magtrabaho ng ganun karami, walang problema kasi nga naka open work permit ka, no? Pangatlo, syempre yun nga, talagang pagkakasahin mo yung kinikita mo, lalo sa panahon ngayon, actually sa lahat ng mga lugar, lalo dito sa Canada talagang sobrang mamahal na ng mga bilihin, ng mga upa, alam mo yun. Kaya dapat talagang wise ka kapag ikaw ay mag-handle ng mga kinikita mo. So lang yun na kumbaga dapat kung ano lang yung dapat na bilhin, dapat na i-provide, yun lang muna, 'di ba? Tapos syempre mahirap lang din kasi lalo sa mga dumadating or na babaltaan namin ng mga foreign worker, temporary foreign worker, ay ang Canada talagang naghihigpit na, no? Hindi na gaya dati na talagang sobrang, sabi nila, sobrang dali na mag-asikaso ng papeles mo for PR, 'di ba? Kasi depende rin 'yan sa mga sa mga probinsya dito sa sa Canada kung sila ba madali or mas mababa ang score nila sa pag-apply ng PR. So dito kasi sa lugar namin, dito sa BC, talagang sabi nila, syempre balita rin namin na talagang mahirap nga raw talaga ang magpa-PR. Pero syempre sa tulong ni Lord, talagang wala namang imposible pagdating sa kanya, di ba? So yun nga, palagi lang namin pinagpe-pray na na talagang hindi kami maapektuhan itong mga bagong lumalabas na balita ngayon dito sa Canada government na to, no? Pero yun nga, talagang ramdam na namin na kami ay apektado na, no? Kaya syempre alam mo yun, araw-araw mong isipin, araw-araw kong mag-iisip, araw-araw kaming na-stress kung ano ba yung mangyari sa amin or kung ano ba yung susunod na i-release nilang bagong rules o bagong balita sa aming mga temporary foreign worker, kung marirenew pa ba kami or hindi na, di ba? Kaya nga yun, sabi nga namin talagang kung ibibigay ni Lord, syempre bibigay naman sa iyo yan, di ba? Kahit hindi mo hilingin, kung talagang para sa iyo yan, yun bibigay ni Lord yan, no? Kaya kami hindi na para magpa-stress, hindi na para mag-isip, no, kung ano ba yung mangyayari sa amin. Basta ang ginagawa namin, talagang nagkakatiwala na lang namin kay Lord lahat, no, kung anong plano niya, kung kami ba ay mag-stay pa dito sa Canada or lilipat na ibang bansa or magpo-for good na sa Pilipinas, na kay na kay Lord na talaga yon, no. Ang pinanghawakan na lang namin sa ngayon yung syempre yung mga pangako niya na may purpose kung bakit nangyari lahat ng bagay na to at may dahilan, no. So lastly, yung
yung talagang pinanghahawakan namin is yung ano, yung sa tamang panahon at sa tamang oras. Talagang lahat ng kahilingan natin ay ibibigay naman ni Lord sa takdang panahon at sa takdang oras. Kaya yun, niling ko lang din yung ano, yung syempre yung prayers nyo na sa lahat ng mga temporary foreign worker dito sa Canada, no. Alam ko kung gaano kahirap ang maging isang temporary foreign worker dito, no. May papayo ko lang at may advice ko lang, no. Kapit lang, laban lang, di ba? Hanggat nandito tayo, gawin natin ang lahat para tayo ay mas mapabuti sa pinapangarap natin. Kung pangarap natin ay ma-PR tayo, ma-citizen tayo, di ba? Laban lang, no? Laban lang. Walang sukuan, di ba? Kaya nga palagi ko sasabi sa mga kasama ko dito, kung talagang ano ipagkaloob ni Lord, yun lang, doon lang tayo kumapit, 'di ba? At wag na tayong magpa-stress, wag na tayong mag-isip ng kung ano, kasi alam mo yun, trabaho, pagod tayo, tapos araw-araw nating isipin, siyempre talagang torture ang utak natin, talagang mapagod tayo. Ayun, basta habang nandito tayo, kapit lang, laban lang, kasi may purpose kung bakit nangyayari to, at may purpose kung bakit tayo nandito at dinala tayo ni Lord dito. So yun, kapit lang at laban lang sa mga temporary foreign worker dito sa Canada, no. Soon makakatanggap tayo ng message from IRCC na nakasaad doon ay congratulations, you are now a permanent resident of Canada, no. So yun, by God's will, yun, sa lahat ng mga temporary foreign worker dito, mangyayari yun. Kaya kapit lang at God bless you all.